Maraming tao ang naghahanap ng kaligayahan, ngunit sa maling bagay. Kaya hindi nila natatagpuan ang pangmatagalan na joy. Ang iniisip nila, ang kaligayahan ay makikita sa dami ng pera at ari-arian. Pero mali, dahil ang kaligayahan ay hindi nakukuha sa tatanggapin mo, kung hindi nakukuha sa kung ano ang ibinibigay mo para sa iba. Ang buhay ay patungkol sa Diyos at paglilingkod sa iba. Mas lalo mong binibigay ang sarili mo sa iba, ay mas lalo kang tatanggap ng kaligayahan na dadaloy sa buhay mo. Hello po muli sa ating lahat at ako pa rin po ang inyong Ate Jen at narito po ako para mag-share sa inyo ng mga words of God, ng mga inspirational thoughts, mga motivational stories na kung saan ay magpapatatag ng ating pananampalataya. And ngayon nga po ay continuation tayo ng ating mga kasalukuyang sinishare na yung tatlong paraan kung paano tayo magiging blessing sa ibang tao. Okay, so nauna na po natin tinalakay ang una at pangalawa, which is the first one, blessing by association, na ibig sabihin nagiging pagpapala tayo sa iba dahil tayo ay nakasama nila or nakabahagi sa kanila. Okay, that's the first one. Pangalawa po, blessing by example. Nakakapagpala tayo sa iba dahil sa ating pagiging halimbawa. Okay, that's the first and second way for us to be a blessing to others. And lastly, ito ngayon yung tatalakayin natin, number 3, na paraan kung paano tayo magiging pagpapala sa iba ay blessing because of who you know. Nagiging pagpapala tayo sa iba dahil sa kung sino yung kilala natin or dahil sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesus. Okay? So kung gusto niyo pong balikan yung mga nauna nating way kung paano tayo magiging blessing sa iba, ay pwede niyo pong balikan ang ating mga naunang mga videos. And kung gusto kong mapagpala po kayo sa mga ganitong sharing natin, is pwede niyo pong i-share ito sa mga kasamahan ninyo, sa mga kakilala, lalong-lalo na po sa mga kapamilya. Okay, tuloy po tayo. Alam mo po ba na si Abraham ay pinagpala ang maraming tao dahil sa kanyang linya ng galing ang Panginoong Jesus. O, diba? Siya yung pinakaninuno natin. Napagpala ni Abraham ang buong mundo dahil ibinigay ng Diyos ang Panginoong Jesus sa pamamagitan niya. Kaya nga, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay may relasyon sa Kanya at alagad ka ng Panginoong Jesus, ang ating pinakamahalagang blessing na pwede nating ibigay sa iba ay ang Panginoong Jesus mismo. Bakit? Kasi walang ibang kaligtasan maliban sa Panginoong Jesus. So, tingnan natin yung patunay na matatagpuan sa Biblia. At ito po ay nasa mga Gawa chapter 4 verse 12, okay? Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. Kaya nga, kung meron tayong relasyon sa ating Panginoon at tagapagligtas, ay mapagpapala din natin ang ibang tao, lalong-lalo na yung mga taong nasa paligid natin. Sa lahat ng ginagawa natin at ay iniisip natin kung paano tayo magkakaroon ng pagkakataon na maibahagi natin ang Panginoong Jesus. So sa akin, ito yung alam kong paraan kung paano ako makakapagbahagi ng tungkol sa Panginoong Jesus itong through social media. Kaya yun nga po, hinihiling ko sa inyo na suportahan niyo po ako sa adhikain kong ito. Maipakilala sa inyo ang Panginoong Jesus through social media platform. Okay? So tuloy natin. May kwento. May kwento tungkol sa isang Chinese na magsasaka na Kristiyano. Okay? Chinese siya pero isa siyang Kristiyano. Mahirap para sa kanya ang pagtatanim kasi yung tubig ay iniigib niya pa sa isang ilog. So imagine niyo yun. Tapos meron siyang katabi na taniman din na mas mababa ang lupain kaysa sa kanya. So ibig sabihin yung lupain ng Chinese ay nasa mas mataas. Okay? Ang may-ari nung mas mababang lupain ay hindi Kristiyano. Imagine niyo yun. Sa tuwing nag-iigib siya ng tubig, yung Kristiyano to yung Chinese, sa tuwing nag-iigib ng tubig yung Kristiyano, ay nilalagyan niya ang kanyang pananim, or nilalagyan niya ng tubig, patubig yung kanyang pananim, tinatanggal naman nung may-ari ng isang lupa, ang harang sa pagitan ng lupa nila para sa kanya dumalay ang tubig. So ito nangyayari dito sa Simano, di ba? At dahil kilala ng Chinese na Kristiyano ang Panginoong Jesus, nagtitimpi siya ng galit at pinapatawad ang kapitbahay niya. Okay? Kaya lang ay halos araw-araw ginagawa ito nung kanyang kapitbahay hanggang isang araw ay nakaramdam na siya ng pagkamuhi dito. So imagine niyo naman yun, di ba? Araw-araw halos wala nang pumuntang tubig sa iyo sa taniman mo dahil hinaharang palagi nung katabi mong taniman din. So anong ginawa ng Chinese? Nanalangin siya. Kinausap siya ng Diyos. Okay? Nung nananalangin siya, kinausap siya ng Diyos patungkol sa kanyang nararamdaman na pagkamuhi sa kapitbahay at binigyan siya ng Diyos ng gabay kung paano niya mamahalin ang kanyang kapitbahay. Kaya kinabukasan, bago niya punuin ng tubig ang kanyang taniman, ay inuna na muna niya ang taniman ng kapitbahay. See? Ginawa niya ito araw-araw at nang dumaan ang ilang linggo ay hindi na nakatiis ang kapitbahay at pinuntahan siya. Sabi niya ay hindi na daw niya kaya ang balewalain ang ginagawang pagmamahal sa kanya ng kapitbahay niyang Kristiyano. At dahil dito ay sabi niya gusto na rin niyang ibigay ang buhay niya sa Panginoong Jesus na kayang gumawa ng pagmamahal na walang kondisyon sa isang tao. Amen, 'di ba? Ang ganda kapag ini-imagine mo ito, 'di ba? Ang sarap nakakainis pero at the end nakaka-bless, 'di ba? So tayo ngayon, kung inaway kaya nung Kristiyanong yun yung kapitbahay niya, makakakilala kaya
sa Panginoong Jesus yung hindi Kristiyano? Siyempre hindi, di ba? Kaya nga sa atin ngayon mga kapatid, sa bawat pakikipag-usap natin sa mga tao at sa bawat sitwasyon na meron tayo, pag-isipan natin kung paano tayo magiging kapanipaniwala na magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Sabi ni Theodore Roosevelt, nobody cares how much you know until they know how much you care. I know, common sa inyo itong quote na to ni Theodore Roosevelt. So, kapatid, kanino ka nagpapakita ng halimbawa ng pagpapatawad at pagmamahal na walang kondisyon? Alalahanin po natin na kapag ginagawa natin ito, nagiging mabuting halimbawa tayo sa iba na maglalapit sa kanila sa Diyos kapag tayo ay nagmamahal ng walang kondisyon. Yes, mahirap magmahal ng walang kondisyon, pero by the help of the Holy Spirit na nasa atin ay magagawa natin. So, kailangan ng mga kaaway natin, kung meron man tayong kaaway, kailangan ng mga kaaway natin ang Panginoong Jesus. So, kung kilala natin ang Panginoong Jesus, sikapin nating makipag-reconcile, makipagbati sa mga nakaaway natin, okay? Upang makita nila kung sino ang nasa puso natin at sila man din, okay, ay lumapit mismo sa ating Panginoong Jesus. Simulan nating mag-isip ng paraan kung paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa iba sa pamamagitan ng paglilingkod para makakilala din sila sa Panginoong Jesus. Halimbawa ng mga gagawin natin, mag-o-offer tayo na alagaan yung anak ng ating kapitbahay kung may pupuntahan siya, kung mamamalengke siya, kung nagtatrabaho siya or may ginagawa siya, di ba? Pwede tayong mag-volunteer para gumawa ng mga hindi kayang gawin ng ating kaibigan dahil may sakit siya or hirap siya, ganon. Or kaya ipanalangin natin yung mga taong dinadala sa atin ng Panginoon. Minsan naiisip natin, ako mismo minsan naiisip ko, nagiging selfish ako pag nananalangin ako. Kasi ang iniisip ko lang yung pansarili ko. Minsan nananalangin ako pansarili lang. Pero kailangan din pala natin, at ito yung isa sa mga blessing na dapat natin gawin, kailangan natin ipanalangin ang mga taong nasa circle of influence natin. Okay? Kapatid, kung kilala mo ang Panginoong Jesus, magsimula ka. Magsimula ka ng sumunod sa Kanya na ipakilala mo ang Panginoong Jesus sa iba. Mag-isip tayo ng paraan kung paano natin maipapakita ang pagmamalasakit sa iba. Kapag ginagawa natin yung pagpapala sa iba, ay nagkakaroon tayo ng satisfaction sa buhay. Totoo po yan. Ako mismo, dito sa ginagawa kong ito na pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon, meron akong satisfaction, merong joy sa puso ko. Kasi alam ko na meron akong paraan na ibinibigay sa akin ng Panginoon para maipamahagi ko siya sa ibang tao, maipakilala ko siya sa ibang tao. Okay? So, sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, okay? So matatagpuan po ito sa Filipos chapter 2 verse 17. Kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. So, kahit alam ni Pablo na sa ginagawa niyang paglilingkod, anytime ay pwede siyang usigin at patawarin at patawan ng kamatayan. Pero anong sabi niya? Ako ay natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Di ba? Grabe, parang sinasabi niya na okay lang mamatay ako, masaya ako, basta makita ko lang kayo na may pananampalataya sa Panginoong Jesus at kayo'y naligtas. So, sarap sa pakiramdam, di ba? Ang sikreto ng joy na hindi nawawala ay nasaan? Nasa paglilingkod at pagbibigay ng sarili. So, mga kapatid, marahil gusto mo na ding, ikaw na nakikinig ngayon, nanonood sa video na to, gusto mo na ding maglingkod sa Diyos. Kaya lang ay hindi ka makakapaglingkod sa Kanya ng buong puso kung wala pa siya sa iyong buhay. So, kailangan nating isuko ang buhay natin sa Kanya. Manampalataya tayo sa Panginoong Jesus na nagbayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus. At kahit nasan ka ngayon, okay? Ikaw na nakikinig ngayon, kahit nasaan ka, ipahayag mo yung pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, or pwede niyo akong sabayan sa panalangin na to. Okay? Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Ngayon nga po ay isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Binubuksan ko po ang aking puso. Manahan ka, manguna ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagpapatawad mo sa lahat kong kasalanan. Mula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking mga kasalanan. Salamat. Salamat sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin ngayon. Tulungan mo po ako na maging instrumento mo para sa pagbabahagi ng kaligtasan sa iba. Amen. Sa ating pong pagtatapos dito sa topic na to ay iiwan ko po ito sa inyo. Ang Psalms chapter 67 verse 1 to 2. God be gracious to us and bless us and cause His face to shine upon us, that your way may be known on the earth, your salvation among all nations. So hindi masama na hilingin natin sa Diyos na pagpalain tayo. Sabi dito, Lord bless me and cause your face to shine upon me. Lord, ang iyong mukha ay hayaan mong magningning sa aking buhay. Hayaan mo na ang pagmamahal mo ay magningning sa aking buong buhay. Napagpalain mo ako para makita ng mga tao ang iyong kabutihan at biyaya. Para makita nila ang pagliligtas mo sa akin o sa aming lahat. Ibig sabihin po mga kapatid,
Lord, gawin mo akong isang patunay ng pagliligtas mo. Sabihin natin yun. Hindi ka nila nakikita, pero i-bless mo ako para makapag-bless din ako sa ibang tao upang makita nila ang salvation o kaligtasan na ino-offer mo sa aming lahat. So kapatid, kung gusto nating maligtas ang ating asawa, ang ating boss, ang ating kaibigan, lahat ng ating mga kakilala, simulan nating ipanalangin sa Diyos na pagpalain niya tayo. Again, Lord bless me. Let your face shine upon me na makita ng mga tao na ikaw ang kumikilos sa buhay ko at lumapit sila sa iyo upang maligtas. Kapatid, ito yung purpose ng ating buhay. We are blessed to bless others. So dalangin ko po na simula sa araw na to ay maging pagpapala tayo sa buhay ng maraming tao. Again, hinihingi ko po ang inyong suporta sa adhikain kong ito na maibahagi ang mga salita ng Panginoon through social media platform at mangyayari po yan kung kayo ay palaging manonood sa ating mga videos at isi-share itong ating mga videos sa inyong mga kakilala. At sa aking pong YouTube account ay hinihiling ko po ang inyong subscription doon. Thank you and God bless.